Gustong-gusto kitang makasama, Celine. Let me take care of you. Sabi niya, aalagaan kita. Alis tayo at sisiguraduhin kong sasaya ka. Sumama ka na lang muna sa akin. Pinupunasan ko pa ang luha ko, pero hindi ko alam. Dahil tiwala ko kay Kaiser, ay tumango-tango na lang ako. Bakit kasi pinipilit natin yung mga bagay na hindi pwede? At bakit hindi na lang natin tanggapin yung nandyan na at handang mag-stay? Huwag lang tayong mapabayaan. Rose, points of view. Paghinto pa lang ng kotse ay nagmamadali na akong bumaba. Sinalubong ako ni Victor na halata ang pagkatensyonado. Ano bang nangyayari? Tanong ko, pero umiling lang siya. Ma'am, mas okay po siguro kung umuwi na muna kayo. Nasa loob naman na po si Sir Dawson, sabi nito sa akin. Are you kidding me? Uni ko iho ko si Dylan. I have to see him. Mariin kong sabi. Katatapos ko lang makipagkita sa mga amiga ko nang makatanggap ako ng tawag kay Keisha. Umalis daw muna siya sa bahay kung saan pinilit ko si Dylan na patirahin siya. Pumayag naman si Dylan dahil paulit-ulit kong ipinapaalala ang sitwasyon at mga nagawa ni Keisha para sa kanya. Umalis daw siya dahil nagwawala si Dylan. Nauna nang pumunta sa akin ang asawa ko at nakahinga ako na nasa loob na siya. Nagulat ako nang may marinig akong mabasag, kaya kahit pipigilan sana ako ni Victor, ay tinabig ko siya. What the hell is happening here? Nag-aalala kong sabi. At bilang ina, nanlumo ako sa itsura ni Dylan na magtamang mata namin. Hawak siya ng daddy niya at parang pinipigilan siyang magwala. Mabilis siyang bumitaw sa daddy niya at saka tumayo. Lasing ito dahil parang gegewang-gewang itong maglakad. Dylan Casper, what is happening to you? Sigaw ko. Nagtaas ng kamay ang asawa ko. Rose, tama na. Sigaw ni Dawson sa akin. Dad, iuwi niyo na si Mami. Iwanan niyo na ako, sabi ni Dylan. At nagbukas ng alak kaya mabilis akong lumapit sa kanya. At mabilis na hinilang hawak niyang alak. Nagtitigan kaming dalawa. Malalim ang mata niya at alam kong wala pa siyang pahinga. Sinisira mo ba ang buhay mo? Ano na lang ang sasabihin sa iyo ng mga tao? Si Keisha, bakit pinabayaan mo siyang umalis? Galit kong sabi. Ma'am, pwede ba? Tumigil na kayo. Tigilan mo na ako kakadikta sa mga dapat kong gawin. Kasi nababaliw na ako. Nagulat ako nang sumigaw siya. He sat down at yumuko. Mabilis na lumapit si Dawson kay Dylan. Dylan, iho. Halos yakapin na niya si Dylan. At parang nadurog ang puso ko nang makitang yumuyog-yog ang balikat niya at kusang naluha ang aking mga mata nang marinig ko ang mahihinang hikbi niya. Dad, hindi ko na alam. Ayoko talagang mawala si Mia. Sabi niya at saka umiyak. Gusto ko man siyang piliin noon. Hindi ko nagawa. Pero Dad, sa pangatlong pagkakataon na to, pinapalagpas ko na naman si Mia at hindi ko na alam kung kakayanin ko pa talagang mawala siya sa akin. Dawson looked at me with disappointing look. Dylan, si Mia pa din. Hindi mo ba napapansin yung effort ni Keisha for you? I asked him. Nasaktan na siya ng babaeng yun noon. Nagtiwala ako sa kanya at ayoko nang makita na sirain niya ang buhay ng anak ko. Hindi ko na kaya makitang suicidal si Dylan. Pero dahil sa ginagawa niya, nagkakaganito na naman ang anak ko. Nagtiwala ako at minahal ko si Mia na parang anak. Pero nung iniwan niya at niloko niya ang anak ko, hindi lang si Dylan ang nasaktan niya. Kaming buong pamilya. Kaya hindi ko matanggap na hanggang ngayon ay baliw na baliw pa din ang anak ko sa kanya. Don't you get what I'm saying, Ma'am? Mahal ko si Mia. Siya lang naman yung minahal ko ng ganito. She was my life before. At kahit hanggang ngayon. No, it's me who has been fooling myself. Siya dapat yung pinili ko eh. Siya yung asawa ko, but I listen to you. And now, paano kung tuluyan na talaga mawala si Mia sa akin? Tanong niya, at nakita kong parang nakikiusap pa siya. Ano ba ang ginawa ni Mia? Para magkaganito na naman ang anak ko. Okay ka na, di ba? Nakamove on ka na noon. Bakit parang mas nabaliw ka pa yata sa manlolokong yon?
I didn't move on. Not even a single bit. Sagot niya, at saka siya yumuko. I just pretended that I did dahil you were always pushing me, ma'am. Pero pinasasalamatan ko yon. Pero bakit ayaw mo siyang tanggapin? Siya ang mahal ko, ma'am. Dylan, tama na yan. Lasing ka na, sabi ni Dawson. Napilit na pinapatay ang anak namin. Tahimik na nagpaakay si Dylan kay Dawson paakyat. I was left there thinking, ibang-iba si Dylan. Hindi niya ako nagagawang sagutin at suwayin kahit kailan. Hindi siya umiiyak pero nung iniwanan siya ni Mia noon, doon ko lang ulit siya nakitang umiyak at ngayon, nahinto ang pag-iisip ko nang bumaba si Dawson. Kamusta siya? Nakatulog na ba? Dito na lang muna kaya tayo mag-stay. Bantayan na muna natin yung bunso natin. I asked my husband, Rose, hindi na tayo yung kailangan niya. Alam mo ba, kahit nakapikit na siya, si Mia pa din ang hinahanap niya. Hinahanap niya yung asawa niya. Tumigil ka nga, Dawson. Mali ang pagpapakasal nila. Magigising din niya si Dylan at marirealize niya na maling babae yung minamahal niya. Tama na, Rose. Stop making your own son miserable. Sabi nito at nilagpasan ako. I'm not making him miserable. Mahal ko lang ang anak ko at ayaw ko lang masaktan siya. Naramdaman kong may tumulong luha sa pisngi ko. I don't wanna trust her pero anong gagawin ko? Kung siya talagang hinahanap ni Dylan. Amelia's points of view. Napasigaw ako ng malakas. Habang binibilisan niya pa ang pagpapatakbo. Kay sir, papatayin talaga kita pagkatapos nito. Mas hinigpitan ko pa ang pagkakayakap sa kanya. Dahil nagja-jet sa sky kami. Okay lang yan, Celine. Just hug me tighter. I am enjoying this. Sagot niya. Kaya natawa na lang ako. Kung ano-ano na kasi ang nasasabi niya. Simula nang mag-confess siya sa akin. 3 linggo na ako nasa bakasyon at sumama akong umuwi dito sa probinsya nila. Alice, tingnan mo ang pinsan mo. Akala ko mamamatay na ako habang angkas niya ako. Reklamo ko sa kaibigan ko. Kadarating lang ni Alice kahapon dahil nag-family reunion sila dito. Super saya pala pag sa probinsya. Ang daming pagkain at parang lahat ng tao magkakakilala. Ano na naman bang ginawa mo dito, Seb-Seb? Tanong ni Alice kaya munti ko nang maibago yung iniinom kong buko dahil sa tawag niya kay Kaiser. Nakita ko din natatawa si Alice at ang iba pang pinsan nila. Ikaw talaga, Alicia. Nakita ko yung pagmumulan ng tenga ni Kaiser. Halatang naasar ito sa tinatawag sa kanya ni Alice. Ano bang ginawa ko? Nagmamaang-maangan pang tanong ni Alice. Kaya wala ka bang boyfriend? Walang makakabir ng mapang-asar mong ugali. Tatanda kang dalaga. Pangiinis ni Kaiser. Ganon. Sige Mia, bumalik ka na ng Maynila. Tingnan natin kung sino ang tatanda ng mag-isa sa ating dalawa. Naiinis na sabi ni Alice. Natatawa na lang ako sa pinagagawa nila dahil ang tatandaan nila, pero kung magbangayan ay daig pa nila yung mga bata sa kanila. Gabi na't nasa labas pa din ako. Naglalakad ako sa gilid ng dagat. Payapa ang puso ko sa lugar kung nasaan ako ngayon. Malayo sa siyudad. Malayo sa madaming tao. Malayo sa media. At malayo kay Dylan. Ayoko na siyang isipin pa. Gaya nga ng sabi ko, tapos na kami. Kinuha ko ang cellphone ko sa bulsa. Binuksan ko yun dahil nakapatay lang yon. Sa buong bakasyon ko dito kila Kaiser. Nagpaalam naman kami kila manager. Last week ay nandito si Lance at Pierce. Sinusulit na namin ang bakasyon. Dahil malapit na ang concert namin, hinanap ko agad sa contact list ko ang number niya at hindi na nagdalawang isip na pindutin yon. Ilang ring lang ay may sumagot sa kabilang linya. Attorney? Tinawagan ko ang legal kong abogado. Halata sa boses nito na nagulat siya sa pagtawag ko. Send the annulment papers to him. Gusto kong maayos na yon. Bago ako bumalik sa Manila, sabi ko, may mga sinabi pa siya pero hindi ko na inintindi dahil tinatapangan ko lang yung loob ko. I need to set him free para lumaya na din ako
dahil ang bigat sa pakiramdam. Nadala ko ang apelyido niya pero kami lang ang nakakaalam. At ang mas masakit doon, may mahal siyang iba. Iyak na dapat ako pero, boo! Muntik na akong mapatalon dahil sa gulat. Lintik ka talagang Sebastian Kaiser ka. Bakit ka ba nang gugulat? Ines kong sabi sa kanya, hawak-hawak ko pang dibdib ko dahil ang lakas ng kabog nito. Tumawa siya at piningot ang ilong ko. Bakit ganon? Maganda ka pa din kahit nagagalit ka na. Diretso niyang sabi kaya kahit ayoko, ay kusang nawawala ang kunot ng noo ko. Kinikilig siya, pang-asar niya sa akin. Che, ikaw talaga. Kung ano-anong kalokohan ang alam mo. Babalik na ako sa bahay. Sabi ko at akmang lalakad na, kaso nahilo ako kaya napahinto ako. Mabilis naman na lumapit sa akin si Kaiser. Are you okay? He asked pero napahawak ako sa ulo ko. Dahil parang umiikot ang paningin ko. Hey, Celine! Anong nararamdaman mo? Dadalhin na kita sa ospital. Sabi niya. Hawak niya na ako sa braso dahil nakaalalay siya sa akin. Parang babagsak ako. Marahil ay dahil sa kakulangan ng tulog. Kahit kasi ayoko siyang isipin sa gabi, ay naisip ko pa rin siya at hindi niya ako tinatantanan hanggang panaginip. Tumayo ako ng maayos dahil nawala na naman agad ang pagkahilo ko. Owa mo naman, sumakit lang saglit yung ulo ko, sabi ko. Inilapat niya yung likod ng palad niya sa noo ko. I look at Kaiser. Halatang halata mo yung pag-aalala niya. Are you sure na okay ka lang? Baka naman na-stress ka na dahil babalik na tayo ng Manila. Tanong niya, kaya mabilis akong umiling. Just tell me we can extend here or kung gusto mo dito na lang talaga tayo mag-stay. Sasakalin tayo ni manager at saka malapit na ang concert natin. Halika na nga, ipapahinga ko na ito. Sabi ko, at lalakad na sana pero mabilis niya akong pinigilan. Nagulat ako nang umupo siya nang nakatalikod sa akin. Anong trip ba to kay sir? Tanong ko. Sakay na, I'll carry you home. Sabi niya at nginitian ako. Saglit na parang huminto ang mundo nang makita ko ang ngiti niya. Parang yung ngiti niya ang nagpapakalma sa akin. Sigurado ka? Mabigat ako, sabi ko. Sakay na si Lynn, sabi niya. Kaya wala akong nagawa kundi sumakay sa likod niya. Nakapiggyback ride ako sa kanya habang naglalakad kami pabalik sa bahay na pinag-istehan namin. At habang buhat ako ni Kaiser, ay parang napaka-komportable. Ang sarap sa pakiramdam ng malamig na hangin at ang mahihinang hampas ng alon sa pampang. Alam mo pagbalik natin, malamang magkikita na naman kayo. He said referring to Dylan. Hindi ako kumibo. Ayoko na siyang pag-usapan pa. You know, Celine, wala namang kaso sa akin kung siya pa rin ang pipiliin mo. Or napagdesisyonan mo na, ako na lang yung mahalin mo. Pero mas maganda yung ako yung piliin mo. Sabi niya at tumawa pa. Pero on serious note, ano man ang desisyon mo, ang ayoko lang ayong masasaktan at iyak ka nang dahil sa lalaki yon. Parang hindi si Kaiser ang kausap ko. Dahil napakaseryoso niya at alam ko, ramdam ko sa bawat salitang binibitawan niya na mahal niya ako. Pumikit ako at humikab. Inaantok ako dahil sa sobrang payapa ng lugar na ito. I already asked attorney to send him the annulment papers. Tapos na kami. Sabi ko. May sinabi pa si Kaiser, pero dahil sa inaantok ako, ay hindi ko na narinig pa yon. At dinala na ako ng antok. Malapit na akong umalis sa safe zone ko. Susuungin ko na naman ang bagyong paulit-ulit na ginugulo ang buhay ko. Kaya ko ba? Kaya ko nga bang iwanan at hiwalayan na siya ng tunay? Ano ba bang rason kung bakit kami mananatili sa buhay ng isa't isa? Amelia's Points of View. Sobrang tahimik ko simula nang makasakay kami sa eroplano. Hanggang ngayon nalulan na ako ng kotse ni Kaiser. Pinadala niya kasi yung sasakyan niya para hindi na kami sumabay sa van. Ang tahimik mo. Pagpuna sa akin ni Kaiser, sabi ko naman na pwede doon na muna tayo mag-stay sa amin if you don't like to come back here.
And what about the concert? Tanong ko kagad sa kanya. And what about Dylan? Diretso niyang tanong sa akin, kaya tumingin ako sa labas. Alam ko na na-receive niya na a week before ako bumalik dito yung annulment papers. Tapos na kami. I just need some time to heal. Sabi ko. I heard him sigh. Alam naman ni Kaiser kung gaano ko kamahal si Dylan. Kaya nung nag-confess siya nun, sinabi ko na agad na all I can offer is friendship. Ayoko makasakit dahil alam ko ang pakiramdam. Sure ka ba? Hindi mo na siya kakausapin? Tanong niya pa ulit. Sure na sure. Wala na kaming dapat pang pag-usapan pa. Sabi ko. Paano kung buntis ka? I was shut down by his question. Isang linggo na din niyang sinasabi yan sa akin. Na baka daw buntis ako. Dahil sa matinding pagkahilo at pagsusok ako. I kept denying it pero ramdam ko na ibang lagi ng katawan ko. Kung totoo man nabuntis ako, wala namang dahilan para malaman pa ni Dylan. He just used me that night para malaman kung bibigay ba ako o hindi. Wala namang mag-isisip sa amin kung magkakabunga ba yon o wala. Celine, I'm sorry. I didn't mean to bring it up. Napatingin ako kay Kaiser. He looks so guilty kaya ngumiti ako sa kanya. Okay lang. Kung totoo man yung sinasabi mo, wala namang rason para sabihin sa kanya yon. Lalo na't nagsasama naman na sila nung kiss siya na yon. Jeez, I sound so bitter. Don't get me wrong. I hate that guy pero hindi ba dapat mag-usap kayo? Yung masinsinan man lang. Malay mo, na misunderstood mo lang at hindi naman niya pala talaga gusto yung babaeng yon. Ani Kaiser. I know, Keisha, kung walang katotohanan na may relasyon sila. Malamang sinugod na ako nun. Since makabalik ako. Isa akong malaking threat sa kanya. Unless, talaga pinaparamdam ni Dylan na siya yung mahal niya. Sabi ko. Talk, at kung ayaw mo pa din, then let's just get married. Nagulat ako dahil sa sinabi niya. Ano-ano yung sinasabi mo? Sabi ko at natawa pa. Pero mabilis na nawala yon. Nung seryoso pa din ang mukha niya. Dalawa lang ang option mo, Mia. Talk to him and let him know your situation. Kapag pinili ka niya, then that's good pero kung hindi ko naman hahayaan na matawag ka ng kung ano-ano dito sa showbiz. Kung buntis ka man, ayaw kong mag-isa ka lang. I'll be your husband and I will take full responsibility of both of you. Call it selfish, but I don't care. Alam ko kung gaano kakayang durugin ng showbiz. Once na malaman nila na buntis ka, and you don't have someone with you. Saglit akong napaisip dahil sa sinabi niya. Totoo, malamang kung ano-ano ang itatawag sa akin. At kung kani-kanino ililink ang baby. Kung buntis ako dahil kung sino-sino ang ibinabalita nilang kadate ko. May point siya, pero ayokong gamitin si Kaiser. May sasabihin na sana ako, kaso napahinto ako. Dahil nakita ko si Keisha na tumatakbo sa harapan ng sasakyan namin. Lumampas na siya at muntika na nang bumangga sa paparating na sasakyan, pero mabilis at maagap siyang hinila ni Dylan. Parang sumikip ang dibdib ko at parang maiyak ako kung pagkahila niya ay saktong napayakap sila sa isa't isa. Hindi nila kami napapansin kahit na nasa harapan sila ng sasakyan ni Kaiser dahil tinted ang kotse niya. Mas gusto kong lumubog na makita kong hawakan ni Dylan ang magkabilang pisngi ni Keisha at nagtitigan silang maigi. She was crying so hard. At nakikita ko sa mata ni Dylan ang sobrang pag-aalala at tila may sinasabi siya. Ialis mo na ako dito. Yun na lang ang sinabi ko bago nagbagsakan ang luha ko. Umalis na tayo kay sir. Ano ba? Sigaw ko. Tulo ng tulo ang luha ko. Akala ko haka-haka lang ang lahat pero tama pala ang nararamdaman ko. Nagbib si Kaiser ng malakas sa kanila kaya nagulat silang dalawa at mabilis na hinatak ni Dylan si Keisha sa sidewalk. Kaya naman napaandar na ni Kaiser ang kotse. Pinigilan ko ang sarili ko na tumingin sa kanila dahil pakiramdam ko ay durug-durug ako. Shit naman, Celine. Huwag ka nang umiyak. Natatarantang nagsasalit-salita ng tingin si Kaiser sa akin at sa Manibela.
Pinipilit ko namang punasan ang mga luhang, hindi yata matatapos agad sa pagbagsak. Okay lang ako, sabi ko, habang pilit na pinapatigil ang pag-iyak ko. Ano ka ba? I tried to fake a laugh at para na akong baliw dito. Ayos lang ako. Celine? Okay lang talaga ako. Sabi ko at iyak pa din ako ng iyak. Punas pa din ako ng punas ng luha. Promise, okay lang ako. Mag-drive ka na. Hinihintay na nila tayo, sabi ko. Pagsisisihan niya talaga to. Kumakampi na nga ako sa kanya eh. Tapos anong ginagawa niya ngayon? Loko-loko talaga yung dahilan na yan. Bakas mong matindi galit sa kanya. Hindi na lang ako kumibo at yumuko na lang doon. Gusto ko lang tumigil na sa pag-iyak at mawala na itong sakit na nararamdaman ko. Sisi Mia, you wanna put some makeup on me? Malanding tanong sa akin ni Lance at kahit down na down ako, ay natawa ako dahil nagbabakla-baklaan siya ngayon. Uy, napatawa ko na si Mia oh. Sabi niya, oo na, sige ka, tara dito at may make-upan talaga kita. Sabi ko at kinuha na ang brush pero mabilis na naharang ni Lance ang kamay niya sa mukha niya. Mia naman, wag. May show pa tayo. Baka masira ang looks ko na kinababaliwan ng maraming girls. Sabi niya, ang yabang mo? Sige na nga, doon ka na. Sabi ko kasi kahit ang kulit ni Lance, ay ramdam ko pa rin yung lungkot. Ayoko nga, tapos magmumukmuk ka na naman dito. Alam mo Mia, kung pwede lang talaga, itatakwil ko na yung pinsan ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari pero alam kong nasasaktan ka. Pero that doesn't mean na pababayaan ka namin, Lance said in a serious face. Sumiseryoso ka rin pala. Pag-iba ko ng topic. Mas gwapo ba pag ganon? Tanong niya at binigyan pa ako ng mas serious look. Kaya tumango-tango na lang ako. Magawa nga ito mamaya para mas madaming magkakrush sa akin. Dagdag niya pa, kaya natawa ko. Pero seryoso ako. Sasapakin ko talaga siya kahit na magpinsan kami. Pagkasabi niya nun, ay tinap niya ang ulo ko at tumayo na dahil ayusan pa siya ng buhok. Akala ko matatahimik na ako. Pero nagulat ako nang may lumitaw na mango shake sa harapan ko. Parang lalabas ang mata ko dahil super nagkikrave ako dito. Tiningnan ko kung sino ang may hawak nun. Akin na lang yan, Pierce, sabi ko with pleading eyes. Dahan-dahan siyang umiling at inilayo sa akin yung mango shake. Sinimangutan ko siya at natawa siya. Maya-maya ay umupo siya sa harapan ko at inilipag din yung shake doon. Sa iyo naman talaga yan, sabi niya kaya akmang dadamputin ko na yung shake pero hinawakan niya yung kamay ko. Sa iyo yan, pero mamaya mo pa pwedeng inumin. Eh bakit binili mo pa? Sabi ko at nag-cross arms. Para kang bata, kaya ka nagustuhan ni Kaiser, parehas kayo na mentality. Sabi niya saka tumawa. Joke lang. Mamaya mo na inumin yan. Malapit na tayong mag-perform. Baka pumiyok ka doon. Sige ka. Sabi niya kaya napaisip naman ako. Oo nga pala. Kakanta pala kami sa isang Sunday show. Sige, pero akin na to ha. Sabi ko kaya ngumiti siya. Huwag ka nang mag-iisip ng kung ano-ano. We all know about your situation. Kaya kahit napasawa yung dalawa, mabait kasi ako eh. Nandito kami to always protect you, Mia. Pierce naman, sabi ko at parang may iyak kasi ramdam ko yung matinding care nilang tatlo. I don't have siblings. Kaya nung dumating ka sa banda, parang nagkaroon ako ng little sister. Kaya feeling ko kuya mo kaya that Dylan guy, makakatikim din siya sa akin. Huwag na, hayaan na natin siya. Masaya na yun. Magiging masaya din ako. Sabi ko, okay, oo nga pala. Mamaya dadalhin ko yung girlfriend ko. Sabi niya, kaya nalaki ang mata ko. What? Sinagot ka na ni Crisel? Gulat kong sabi. Kilala ko yung nililigawan niya. Dahil naging classmate ko yon nung nag-fine arts ako. Matalino yon, mabait at mayaman, at ubod ng sexy nun. Lagi nga Miss Campus yun eh. Bakit parang ayaw mo?
Tanong niya, hindi kasi kayo bagay. Masyadong maganda si Crisel for you. Sabi ko, ganun. Akin na nga itong shake na to. Sabi niya at kukunin na agad ang shake, pero pinigilan ko siya. Joke lang. Ito naman. Bagay pala talaga kayo. Dalhin mo siya mamaya ha. Magpapagawa ako ng carbonara sa kanya. Ang sarap kaya nung gumawa ng college kami. Sabi ko, oo na. Born victim kayo na sunod. Punta na po kayong backstage. Sigaw ng isang staff. Yes, sabay-sabay naming sabing apat at tumayo na sa mga kinakalagyan namin. Everyone, let's hear it out. From Born Victim. Sigaw ng host kaya nagsimula na si Pierce. Nahampasin yung drums niya. I choose to sing this song dahil it really depicts what I feel today. I am singing at ang kasabay kong kumakanta dito ay si Lance. At hindi ko alam pero parang kinikiliti yung mga babae kung maghiyawan dahil sa boses ni Lance. We love you, Born Victim. Mia, your voice is like an angel. Ang hot mag-drum ni Pierce. Kaiser, paya ka please. Para akong hinaharanan ni Lance. Iba't iba yung sigaw nila kahit papaano ay nawala ang lungkot ko. Nagulat ako na magsimula ulit tumugtog si Pierce at Lance. Teka, akala ko ba isa lang kakantahin? Gumilid ako saglit dahil hanapin ko sana si manager dahil nako-confuse ako sa nangyayari. Pero napatigil ako nang marinig kong magsimulang kumanta si Kaiser. Hindi ko alam na ganito kaganda yung boses ni Kaiser kasi hindi naman siya mahilig kumanta. Nagulat ako nang lumapit siya sa akin at inilatag ang kamay niya. Kinakabahan man ay humawak ako sa kanya. Nagpalakpakan at lahat halos ng tao ay napatayo at kitang-kita mo sa mukha nila ang matinding pagkakilig. That is one of kind performance, Pilipinas. Alam na natin ngayon na hindi lang isang gwapong lead guitarist si Kaiser, kundi kayang-kaya niya pala tayong haranahin gamit ang nakaka-inlove niyang boses. Sabi nung babaeng host, ang nagtilian ng mga tao. Tell us, bakit ikaw ang kumanta ngayon at hindi si Mia? Tanong ng isa pang host. Parang biglang kumabog ang dibdib ko nang tingnan ako ni Kaiser. I don't really like singing, pero I dedicate the song to our own lead singer, si Lynn. Sabi niya, he's just smiling at me at hindi ko maiwasan ang mapangiti. And bakit may pagdedicate? Can you enlighten us more? Aning host. I just wanna tell the world how much I love her. That hindi ko sasayangin ang bawat araw na magkasama kami. Dahil kapag mahal mo, hindi mo iiwan. Hindi mo susukuan. I love you, Celine. Sabi niya at mabilis akong niyakap. Hindi ko alam pero naiyak ako sa sinabi niya. Sinabi niya lang sa harap ng madaming tao kung gaano niya ako kamahal. Hindi siya natakot o nahiya. Pinatay ko ang laptop ko dahil nag-trending lang naman ang on-screen confession sa akin ni Kaiser. Everyone is dying to know what is the real score. Gusto ng lahat na magkatuluyan kami. Tinanong ko na din si Kaiser about dito. Ang sabi niya lang, sinisimulan niya na ang lahat para in case na buntis ako, hindi na magiging maraming tanong ang tao. Ipikiklaim niya na kanyang bata. Ayoko man pero sinimulan niya na para bang hindi ko siya mapipigilan. Masyadong komplikado at kahit gusto kong mainis sa ginawa niya sa Sunday show, nakakatuwa na parang sobrang proud siya sa akin na hindi siya nahiyang sabihin yon or itago which what Dylan did to me. Ni isang beses hindi niya nabanggit ang tungkol sa akin. Maybe yung ngayon si Keisha, ang girlfriend niya, ay magiging proud siya. Tumayo ako para may balikan sa banyo. Kahit kinakabahan ako, ay nilakasan ko ang loob ko. Mabilis kong kinuha ang bagay na yon. I am holding my own pregnancy test. Halos pikit mata ang gawin kong dahan-dahan na ibinababa ang kamay ko para makita ang resulta. Napahinga ako ng malalim nang makita ko ang 2 lines. 2 linya na nangangahulugang positive. Dahan-dahan akong umupo sa couch. Buntis ako. I am carrying Dylan's child. Sunod-sunod ang pagsuklay ko sa buhok ko. Akala ko ay masama lang ang pakiramdam ko.
Pero tama ngang nagdadalang tao ako. Anong gagawin ko? Sasabihin ko ba? Hindi ko alam. Biglang parang na-confuse ako sa lahat. Palakad-lakad ako sa sala nang makarinig ako ng doorbell sa unit ko. Mabilis akong lumapit doon at nagulat ako na makita kong sino yon. Pasok, sabi ko. Umupo siya sa couch kaya nanatili ako nakatayo. Para ako sinisilaban dahil natataranta ako. Mabilis kong binulsa ang PT na hawak ko. Ano pong sadya niyo, attorney? Tanong ko. Huminga siya ng malalim at ngumiti sa akin. Maya-maya ay kinuha niya ang suitcase niya at may inilabas na papel dito. Good news, Mia. Dylan already signed up the annulment papers. Pumapayag na siyang official kayong maghiwalay at tapusin ang pagiging mag-asawa niyo. Congratulations! Hindi ko alam. Pero kahit ayoko ay naiyak ako ng tuluyan. Akala ko ba gusto ko ito? Pero ngayong nandito na, parang mas nasaktan ako. Mia, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng attorney ko. Hindi ako nakasagot dahil pakiramdam ko ay nabibingi na ako. Pinirma ni Dylan yung annulment papers. Pumapayag na siyang mapawalang bisa ang kasal namin. That does mean na all along hindi niya naman talaga ako minahal? Na baka gusto niya na din ako hiwalayan para din kay Keisha. Hindi na namalayan ng mag-isa na lang pala ako sa unit ko. I am just staring at the annulment papers na kung saan visible ang pirma niya. Napabuntong hininga ko. Ginusto ko ito. At ito na atang tadhana naming dalawa. Hindi kami yung para sa isa't isa. Keisha's point of view. Mabilis kong pinatay ang TV. Nang magsimulang kumanta ang banda na kinabibilangan ni Mia, aaminin ko na sobrang bitter ako sa kanya. Pero when I look at her kahit sa television, I can't help but feel a pang of pain dahil sa nasira naming pagkakaibigan. Flashback. You are useless. Bakit hindi mo napigilan ang daddy mo na iwan tayo? Wala kang kwentang anak? Para akong pinapatay dahil sa masasakit na salita sa akin ng sarili kong ina. Mami, huwag ka pong magalit sa akin. I am begging her dahil ako ang sinisisi niya dahil tuluyan na kaming iniwan ng daddy ko. Nang dahil lang sa babae. Get out now. Pumasok ka na sa school mo. Ayoko makita ka. Wala akong nagawa kundi ang lumabas at sumakay ng kotse papasok. Pagdating ko sa school ay wala pang masyadong tao dahil maaga pa. Kaya umupo ako sa isang bench doon at nagsimulang umiyak. Hindi ba alam ni Mami na nasasaktan din ako dahil sa ginawang pag-iwan sa amin ni Daddy? Akala ba niya wala lang sa akin yon? Napangat ako ng may malamig na bagay ang tumama sa balikat ko. Mabilis kong pinunasan ang luha ko at nagulat ako nang makita ang nakangiting si Mia. Hawak-hawak niya yung malamig na favorite lemon drink ko. I bought this for you. Para kapag tapos ka ng umiyak, kahit papaano, gagaan ang loob mo. Sabi niya. Mia, I called her. Umupo siya at mabilis akong niyakap. Sa sandaling yon ay nakaramdam ako ng ginhawa dahil sa mahigpit na yakap ni Mia. Keisha, nandito lang ako. Okay lang kahit hindi mo sabihin yung dahilan ng pag-iyak mo. Gusto ko lang malaman mo na kahit na anong mangyari, may kaibigan ka at mahal na mahal kita at lubos na pinapahalagahan. She added, kaya mas naiyak ako. Wala akong kapatid, kaya sobrang sarap sa pakiramdam na may taong aalo pa rin sa akin. She just continued hugging me at nung magsimula siyang kumanta, ay mas lalong gumaan ang pakiramdam ko. And the flashback. Mabilis kong pinigilan ang pagbagsak ng luha ko. Kung hindi lang sana isang lalaki ang minahal namin, siguro ay matalik pa din kami magkaibigan ngayon. Pero hindi. Pinatulan niya sa Dylan at tinagaw sa akin. Kaya kahit siya lang ang nag-iisang kaibigan ko, I throw her away. Mahal ko lang naman si Dylan and I just want him to love me back. Tumayo ako nang makarinig ako ng doorbell. Kasalukuyan kasi akong nakikitira dito kay Dylan with the help of Tita Rose at ramdam ko ang matindi niyang pagboto sa akin.
Dylan just needs time. Mamahalin din niya ako. Rose points of view. Amiga, kamusta? Masiglang bati sa akin ni Fiona, isa sa mga kaibigan ko. Eto, okay lang naman. It's nice na nakita tayo dito. By the way, what brings you here? Tanong ko sa kanila. Nandito kasi sila sa hotel na isa sa mga hawak naming business. Oh, I'm with my daughter, sabi nito. At doon ko lang napansin ang babaeng kasama niya. Rose, meet Natalia, yun ni kaiha ko. At balak sana namin gawing venue para sa reception ng wedding niya. Really? You're getting married? Congratulations! Nakangiti kong bati. Thank you, Mrs. Rose. Paki-remind na lang po si Dylan na I sent him the invitation. Sana'y makapunta siya, sabi sa akin ni Natalia. Dapat lang na umaten siya. He should think of settling down na, sagot ko. Super nakokonsensya nga po ako dahil feeling ko, kaya hindi pa nag-aasawa si Dylan ay dahil sa akin. Nagulat ako sa sinabi ni Natalia. Why? XGF ba ito ng anak ko? What do you mean? Mabilis kong tanong. Pasensya na po, at sa inyo ko pa po sasabihin. Pero since matagal ng panahon yung nangyari, and I wanna start nang wala ng guilt since magpapakasal na ako. I'm so sorry, but can you go directly to the point? Sabi ko. Ako po kasi yung rason kung bakit naghiwalay si Mia at Dylan dati. Sagot nito at mabilis kong natutup ang bibig ko. Technically, instrument lang po talaga ako. Ako po kasi yung nagsabi kay Mia. Naiwan niya si Dylan kapalit ng pagpapagamot ng papa niya. Natalia, tawag ni Fiona sa kanya. I'm so sorry, Rose. I didn't know anything about this. Hindi ko pinansin ang kaibigan ko at nakafocus lang ang atensyon ko kay Natalia. Pasensya na po talaga. Malaki lang talagang utang ng loob ng pamilya namin noon sa kanila. Kaya sinunod ko yung utos niya. If only I could talk to Mia and Dylan. Parehas na kasi silang sikat, kaya hindi ako makahanap ng tiyempo. Para makapagpaliwanag, Mia and Dylan would have been a perfect couple. Sobrang kabang bumabalot sa dibdib ko. Sana mali ang iniisip ko. Sino ang nag-utos sa'yo? Ayoko man ay tumaas ang boses ko. Si Kisha po. Pakiramdam ko ay bigla akong nahilo. Mabuti na lang at mabilis na lang akong naalalayan. How dare she do this? Nagpapakasanta siya para paglapitin ko sila ng anak ko, pero siya pala ang punot dulo ng lahat ng ito? Dylan's points of view. That guy is nothing compared to me, sigaw ko, at mabilis na ininom ang alak na laman ng bote. Napatingin ako sa lalaking umagaw ng iniinom ko. Don't say something kung alam mo sa sarili mo na wala kang ginawa para ipaglaban siya. He shouted at me. Buti naman dumating ka na, Xavier. Persus said. Siya ang kasama ko kanina pa. What are you doing here? I don't need another chicken mouth. Sabi ko. Sinubukan kong tumayo. Pero mabilis akong bumagsak dahil nahihilo ako. Bakit ba umiinom na naman tong gagong to? I heard Xavier ask. You're a jerk too. Sigaw ko. I was. Pero may lakas ako ng loob to get Rafi back. Yes. Nagwawala ako at pakiramdam ko ay mawawala ako sa sarili ko. Pero nilabanan ko lahat yon. Kasi gusto ko pang makasama ang ate mo at ipinaglaban ko siya. Pero ikaw ang malaking gago. You're saying na mahal mo siya. Pero may iba kang babae sa bahay. Kahit ako si Mia, hindi kita babalikan. Malakas kong binato ang baso ng alak sa direksyon niya. Hindi ko alam kung natamaan siya or what. Pero mabilis na tumayo si Persus at hinawakan ako. Easy dude, muntikan mo nang tamaan si Xavier. Gusto mo bang bugbugin tayo na Ate Rafi? Please lang naman, umuwi na tayo, Persus said. Pero tinabig ko lang siya. Akala ko ba iiwan mo na yung Kisha na yon? Ani Xavier? I tried. And she's way too suicidal. Kinausap ko siya and you know what? She did. At munti ka nang mabundol. She kept saying na magpapakamatay siya. And all I had to do was lie.
na hindi ko siya iiwan. Sagot ko, I shot the liquor in my glass. She's psychopath. Ani Persus. I don't care kung mamamatay siya. Think about Mia too. Nasasaktan din yung tao. Sagot naman ni Xavier, you all think na gusto ko yung nangyayari, but damn, it's a hell no. My mom kept reminding me from time to time that Kishan is this. Needs that I have to be there. Dahil she was always there for me. But what I wanted was to be with Mia. All I wanted was to have her back. Pero napaka-imposible na nun. She's dating that Kaiser. Sumama pa siya doon, and now what? Ini-announce lang naman ng lalaking yon how he loves my wife in national TV. And yung tingin sa kanya ni Mia, ang sakit-sakit. I bitterly smiled. So, para hindi ko na siya masaktan at pahirapan pa, I sent the annulment papers she sent me. Ano? Sabi na sabi nilang dalawa. When I received the annulment papers, parang gumuho yung mundo ko. Hindi ko matanggap na nakikipaghiwalay na talaga sa akin si Mia. And din nung nakita ko at napanood ko sila nung linggo, masakit at mahirap man tanggapin. Alam ko sa sarili ko na masasaya si Mia kay Kaiser. She's smiling again because of him. At hindi malayo ang katotohanan na baka mahal niya na ito. Nagulat ako nang hatakin ako sa kwelyo ni Xavier. Bobo ka ba talaga? I thought mataas ang IQ mo. Yun na lang yung panghahawakan mo para hindi mawala si Mia sa'yo. Tapos pinirmahan mo? That is the dumbest thing you've ever done, Dylan, Casper. Sinalubong ako ng galit na mukha ni Xavier. Marahas ko siyang pinabitaw sa pagkakahawak sa akin. Sabi nga ni Mia, tapos na kami. Sinusunod ko lang ang gusto niya. Sagot ko, at saka naupo ulit. Hindi ko alam pare, pero sana huwag mong pagsisihan ito. Ani Persus. Kisha's points of view. Immediately I smiled na makitang si Tita Rose pala ang nag-doorbell at dumating. Tita! Akmang yayakapin ko na siya, pero mabilis akong napatigil nang sampalin niya ako ng malakas. I gave her confused look. Maluloko ka. Akala mo siguro hindi ko malalaman ang mga kasinungalingan mo? Galit na galit si Tita sa akin. Gumuhit ang matinding kaba sa akin. Ano pa bang ibig niyong sabihin? Alam ko na may inutusan ka para palayuin si Mia noon kay Dylan. Ang kapal ng mukha mo. What? Shit. Paano niyang nalaman yon? Tita, hindi po yun totoo. Kung sino man ang nagsabi sa inyo niyan, ay nagsisinungaling. I have to sound convincing. You still dare to lie. Alam ko ng lahat. Kaya pala tuwang-tuwa ka at willing kang sumunod sa US at alagaan si Dylan. Dahil ikaw din naman pala ang may gawa. Dapat pala ay nag-artista ka na lang. Sigaw niya. Tita, I want you out of this house as soon as possible. Bibigyan kita ng chance para ikaw nang magsabi kay Dylan ng mga kawalang hiyaan mo. Tingnan ko lang kung hindi ka isumpa ng anak ko. Tita, please. Alam mo naman kung gaano ko kamahal si Dylan. We belong to one another. Sabi ko sa kanya. No, sasabihin ko na din sa anak ko ang lahat. Pati ang pagsisinungaling mo tungkol sa depression. I am just giving you a limited time. I want you out of this house and out of Dylan's life. Sigaw niya pa kaya napaiyak ako. At sino mag-aalaga kay Dylan? Tanong ko. Ako na lang ang meron si Dylan. Si Mia. Gagawin ko ang lahat para bumalik siya sa anak ko. Even if I have to beg and deal in front of her, ay gagawin ko yon. Hindi ko na dapat sila pinaghiwalay. I shouldn't have done that to my daughter-in-law. Ayusin mo to, Kisha. At sinisigurado ko sa iyong magbabayad ka. Sabi niya at tinalikuran ako. Iyak ako ng iyak dahil tuluyan nang nalaman ni Tita ang ginawa ko. Pero hindi niya ba maintindihan na kaya ko lang ginawa yun ay dahil nakakadlang sa amin si Mia? Mabilis kong pinunasan ang luha ko nang marinig kong may pumaradang sasakyan. Maya-maya pa ibumukas ang front door. At nagulat ako nang pumasok si Xavier at Persus habang akay-akay si Dylan. Anong nangyari?
Tanong ko at nilapitan agad si Dylan. Back off! Are you the wife? Sarcastic na sabi sa akin ni Xavier, kaya sinamaan ko siya ng tingin. Soon! Sabi ko, pero umiti lang siya. Lasing na lasing siya kaya iakyat na namin siya sa kwarto niya, sabi ni Perseus, at tuloy na nila akong iniwan sa ibaba. Bago umalis ay patuloy akong binibigyan ng mapang-uyam na tingin ni Xavier. Parang kahit wala siyang sinasabi, ay nilalait niya ako. Nung makaalis silang tuluyan, ay nagmamadali akong umakyat sa itaas. Kumuha ako ng bimpo at lumapit sa may alak na si Dylan. Mahimbing na siyang natutulog. Dylan, tawag ko sa kanya, pero hindi naman siya nagising. Dylan! Muli kong tawag sa kanya, pero wala pa din kaya niyug-yug ko na siya. Bahagyang dumilat ang mata niya. Keisha, he called me. Mabilis akong ngumiti at tinawakan ang mukha niya. Yes, Dylan? Si Mia? Nasaan si Mia? Pauwiin mo na siya, please. Sabi niya, and there is pure sadness in his eyes. At para naman akong sinaksak sa sinabi niya. Unti-unting pumikit ang mata niya at tuluyan ng lumalim ang tulog niya. Naramdaman kong nagbagsakan na naman ang luha ko. Hindi ako makakapayag na makuha kanya ulit. Sisiguraduhin kong pagtapos ng gabi na to, hindi na babalik si Mia sa buhay natin. Sabi ko, Dylan will be mine only. Amelia's points of view. Celine, bangon na. I heard someone called my second name at kahit di ko idilat ang mata ko, ay alam kong si Kaiser yon. Siya lang naman yung tumatawag sa akin ng ganon. Kaiser, wag na muna. Inaantok ako. Sabi ko, at ipinangtakip pa ang unan sa mukha ko. Anong oras na kasi ako nakatulog? Dahil todo ang practice namin para sa nalalapit na concert. Hala Celine, anong ginagawa mo dito, Dylan? Narinig kong sabi niya. Automatiko akong napabalikwas ng bangon at muntikan na akong mahulog sa kama. Mabuti na lang at maagap si Kaiser at nasalo ako. Mabilis na inikot ang mata ko, ang unit at nakahinga ako ng malalim nang makitang wala naman pala si Dylan. Bumaling ako kay Kaiser na ngayon ay tatawa-tawa. Inalalayan niya akong tumayo at nung makatayo ako, ay hinampas ko siya ng malakas. Ouch! Celine ha? Ang lakas ng hampas mo. Babae ka ba talaga? He asked me, kaya natawa ako. Siguro kaya kayo naghiwalay ni Dylan kasi binubugbog mo siya. He added kaya mabilis na napalis ang ngiti ko. I'm just kidding. Che? Bakit bang aga-aga ginigising mo na ako? Sabi mo pang nandito yung hudyong yon? Sabi ko, well, you see, hindi ka kasi babangon unless I say his name. Kita mo? It works like magic. At saka kailangan mong gumising para makapag-exercise ka at masamahan kitang magpa-check up. Sabi niya kaya kahit naasar ako sa kanya, ay hindi ko napigilan ang umiti. Don't smile like that. Ginagawa mong mahirap ang lahat para sa akin. Bahala ka. Itatanan na talaga kita. Sira ulo ka din no? Tara na nga. Gusto ko nang mag-breakfast. Sabi ko at akmang lalakad na papuntang kitchen nang pahintuin niya ako. Huwag na. Doon na tayo sa Unity First kumain. Nagpa-deliver si manager ng breakfast. Kaya huwag ka na magluto. Sabi niya, himala. Hindi ako mapapagod ngayon. Halika na nga. Sabi ko at hinila niya naman ako ng dahan-dahan. Magkakatabi lang ang unit namin at hindi na kami kumatok sa unit ni Pierce at nagdiretso na papasok. Nakita namin sa dining room si Lance. Bigla akong nakaramdam ng lungkot nang makita kong pancake ng McDo ang pinadeliver. My goodness! Naalala ko na naman yung impaktong yon. Pagkatapos nilang maglandian ni Keisha sa harapan ko, ay sinundan niya naman ang pagpirma ng annulment. Ano bang pinapatunayan niya? Grabe naman, Lance. May makakain pa kaya si Mia diyan? Napatingin ako kay Perce na nagsalita sumunod ako sa tinitingnan niya. Napailing kaming sabay ni Kaiser dahil sa itsura ni Lance
6 na pancake ang patong-patong sa plato niya at nag-uumapaw ang butter at honey doon. Ginugutom ba natin si Lance? Tanong ko. Nilunok muna ni Lance yung kinakain niya. Grabe naman kayo sa akin. Iniisip ko lang kasi na sayang itong binigyan ni manager. Pagdedepensa niya sa sarili niya. Lumapit si Kaiser at takmang kukunin ang plato, pero mabilis na iniwas yun ni Lance. Kaya mas natawa ako. Ang cute-cute ni Lance. Don't you know that aside from you guys, sa pagkain lang ako faithful. Dagdag pa nito. Hindi ako nakapagpigil at lumapit sa kanya. Ang cute! Ang cute-cute mo naman, baby boy. Sabi ko at pinisil ang pisngi niya. Mabilis na namula ang buong mukha ni Lance. Mia naman! Sabi niya at nagpout pa. Well, mukhang ikaw ang pinaglilihian niya, Lance. Sabi ni Pierce. Pero hindi ko siya pinansin at tinitigan lang si Lance. Sila naman, huwag yan. Walang magiging future si baby dyan eh. Sabi ni Kaiser. Bakit naman? Ang cute kaya ni Lance. Sabi ko. Hehe, tama lang yan Mia. Ako ang paglihian mo para maganda o gwapo ang kalalabasan. Sabi pa ni Lance. Mukha siyang hamster. Ang cute mo Lance, pwede ba kitang i-cage? Tanong ko. Nagtawa na naman si Pierce at Kaiser at sinimangutan ako ni Lance bago ibinalik ang tuon sa pagkain ng pancake. Nahintong pagtatawanan namin nang bumukas ang kwarto ni Pierce at lumabas doon ang isang diwata. Ay, hindi pala diwata. Si Crisel pala. Nakabathrobe pa ito at basa ang buhok. Hey guys, good morning. Hey there Mia. Masigla niyang bati. Nakita ko sa peripheral view ko na nabitawan ni Lance ang tinidor niya. Who is she? Confused na tanong ni Kaiser. Mabilis naman na lumapit si Pierce kay Crisel at hinawakan ito sa bewang. Girlfriend ko pala, si Crisel. Schoolmate sila ni Mia, kaya magkakilala na sila. Pagpapakilala ni Pierce. Babe, yung kamay mo. Magbibihis na muna ako kasi may lakad pa ako. It's nice to see you guys, sabi niya at inalis na yung kamay ni Pierce at pumasok na ulit sa kwarto. She's hot. Almost as hot as our Mia, sabi ni Lance. Hoy! Sabay na sigaw ni Pierce at Kaiser. Kaya yumuko na lang ako. Napakakulit talaga. Bahala kayo. Basta ako, kakain na. Mahaba pang araw natin. Sabi ko at nagsimula ng buhusan ng honey yung pancake ko. Kaninang umaga ay sinamahan akong maglakad ni Kaiser. Malapit sa kondominium. Tapos siya din ang sumama sa akin papunta sa first check-up namin ni baby. Magpa 5 weeks na pala siya. At akala pa nga ng doktor ay si Kaiser yung dad pero kahit gusto kong umalma, sinabi na agad ni Kaiser na anak daw niya. Mapagkakatiwalaan naman yung doktor dahil kapatid yun ni Manager Hana. Alam na ng buong born victim at ni Manager ang pagbubuntis ko. Balak naming maglaylo ako kapag talaga lumalaki na ang tiyan ko. Isa pa, ayoko na rin namang malaman ni Dylan pa ang tungkol sa magiging anak namin. Mia, sige na. Patuloy pa din ang pangungulit sa akin ni Lance ngayon. Naka-FaceTime ko kasi yung isa sa mga classmate ko at nakita ni Lance na maganda si Kim. Koreana siya at super bait. Kaya wala akong balak ipaloko siya sa babaerong ito. No! Sabi ko at pinandilatan pa siya. I will buy you every ng watermelon at ripe mango. Bigay mo lang sa akin name at social media account niya. Patuloy pa din ang pangungulit niya. Katatapos lang namin kumanta at sa isang show. At magpapahinga kami ngayon sa dressing room. Hindi. Ibibigay ko sana kung hindi kita kilala eh. Kaso basang-basa na kita Lance, Nathaniel. Yung pagkababaero mo is too much. Kaya no, off limits si Kim. Mariin kong sabi. But I like her. Magbago ka muna. At saka ko pag-iisipan kung ipapakilala kita. Sabi ko. Amelia naman. Pangungulit niya. Isa pang Amelia mo dyan, sasapakin kita. Guys, let's go na. Narinig kong tawag ni Manager Hana,
Kaya tumayo na ako at kahit ayaw kong sumama, ay wala akong magagawa. Kasama kasi kami sa opening ng bagong bangko ng PB at ribbon cutting ngayon. We just need to sing some song and then uuwi na. Madali lang naman. Madali lang talaga kung hindi si Dylan ang may-ari ng PB. Habang lulan kami ng sasakyan, ay nagkukulitan na naman silang tatlo at nagbabatuhan pa ng corny kaya halos mahambalos na sila ni manager. Dahil kailangan daw manatili kaming presentable sa publiko. Pagdating naman sa PB, ay madami ng tao. May mga artista at maraming miyembro ng media ang nagkalat. Nauna kaming bumaba at parang tangang laging nakaalalay sa akin si Kaiser. At halos mapigil ko ang paghinga ko nang makita ko ang pagdating ng mga kotse at sigurado akong isa sa mga sasakyan na yon ay lulan ang lalaking lihim kong minamahal, si Dylan. Nung nagpark sila, lumabas ng ibang guards at mula sa isang sasakyan ay lumabas si Dylan. He's wearing a blue coat at nakasalamin siya ngayon. Hindi ko alam, pero parang may humaplos sa puso ko dahil bumalik sa akin ang alaala ng nakaraan dahil sa itsura niya. Akala ko ay titingin man lang siya sa akin pero katulad ng dati, nilampasan niya lang ako na parang akong hangin. Ano nga bang ina-expect ko? I'm his soon-to-be ex-wife. Everyone, welcome. Thank you for coming. Hindi ko na narinig ang sumunod na sinabi niya dahil may marahas na humila sa akin. Ouch! Sigaw ko, kaya lahat ng tao ay napukaw ang atensyon sa akin. Nanigas ako nang maramdaman kong matulis na bagay na nakatutok sa leeg ko. Mabilis na nagpanik ang lahat at naglayuan. Dylan is already surrounded by his guards. Huwag kayong magsisilapit. Papatayin ko ang babaeng ito. Sigaw nung mama na nakayakap sa akin at may nakatutok na kutsilyo sa leeg ko. Pinagpapawisan ako ng malamig. Sobra-sobra ang kaba ko, hindi para sa akin, kung hindi para sa batang dinadala ko. Hindi pwedeng mapahamak ang anak ko. Sinubukan kong kumalma kahit pakiramdam ko ay bibigay at iiyak na ako. Akmang lalapit si Kaiser at Pierce pero subukan nyo lang, isasaksak ko talaga sa leeg niya to, sabi nung mama. Nakita kong pinatabi ni Dylan yung mga guard niya. He stepped forward. Hindi ko alam kung niloloko ako ng mata ko, but worried is written in his face. Ayun naman pala, nandito naman palang magaling na may-ari. Nandito ka pala, Dylan, sabi nung lalaki. Humakbang papalapit si Dylan at umurong naman yung mama kasama ako. Napakahigpit ng hawak niya sa akin at isang maling kilos ko lang ay babaon ng patalim niya sa leeg ko. Diyan ka lang, Dylan, huwag kang lalapit. Itinaas ni Dylan yung kamay niya. What do you want? Bakit ka nanggugulo? Mahinahon na sabi ni Dylan. I look at Kaiser. Nakakuyom ang kamao niya at alam kong wala siyang magawa. Dahil pwedeng ikadisgrasya ko pa. Lalo na kapag kumilis siya. Walang hiya ka. Simula nang mamuno ka sa PB, naging napakahirap ng lahat. Galit na sabi nung mama at mas sinigpitan ang pagkakasakal sa akin. I choke dahil nahihirapan ako sa sitwasyon namin. Bitawan mo na si Mia, sigaw ni Kaiser. Huwag ka nga makialam. Hindi kita kausap. Tutuluyan mo talaga to. Sabi niya kaya mas lalo akong kinabahan. Ano bang ginawa ko? Tanong ni Dylan. Dahil sa mga pagbabago mo sa pulisiya ng PB. Nahirapan ako mag-loan. Kaya hindi naagapan ang sakit ng asawa ko. Kaya critical siya ngayon. Nasa ICU siya ngayon at hindi ko alam kung paano siya ipapagamot. Dahil walang-wala na ako. Sabi nung mama. Ramdam kong bumigat ang paghinga niya na para bang ang sakit ng kalooban niya. Hindi ko alam. Mabilis na sagot ni Dylan. Tama. Wala kang alam. Dahil wala ka namang pake. Bato yung puso mo. Hindi mo kasi alam yung pakiramdam na nasa critical ang asawa mo at may posibilidad na mawala siya. Galit na galit yung mama. Bagamat natatakot ay nakaramdam ako ng lungkot sa sinabi niya. Tiningnan ko si Dylan. He's looking at me intently. Hindi totoo yan. Malungkot na tugon ni Dylan. You don't know anything about me, kaya bitawan mo na si Mia.
Huwag mo nang siyang idamay dito. Huwag ka na nga magsinungaling. Hindi mo alam pakiramdam ng mawalan dahil sagana ka sa lahat. Lahat ng gusto mo ay nakukuha mo. Sabi ng mama at masumigpit ang hawak niya sa akin. Kaya itong babaeng ito, kahit patayin ko to ngayon, dito ay wala lang sa'yo. Talent lang naman ito ng isa sa mga negosyo mo eh. Kaya gusto kong manood ka para kahit papaano ay makaramdam ka ng konsensya. Sabi nito, at marin ako napapikit ng maramdaman kong dumaplis ng kutsilyo sa leeg ko. Humapdi yan at ramdam ko na nagdudugo na yon. Shit, I heard Kaiser curse. Nagdadasal na lang ako na sana huwag kaming pabayaan ng anak ko na madisgrasya. Damn you! Sinasabi ko sa iyo kapag dumikit pa ulit sa leeg ng asawa ko yung hawak mo, mapapatay na kita. Let go of my wife! Sigaw ni Dylan, kaya napadilat ako. Pakiramdam ko ay mas na-shock pa ang mga tao sa sinabi niya, ngayon kaysa nung hinablot ako ng kidnapper na ito. Ano? Naguguluhan na tanong ng mama. May sasabihin pa siya pero mabilis na sumugod si Dylan at malakas na sinipa siya kaya tumilapon siya at mabilis ako nabitawan. Susugod pa sana yung mama pero mabilis na itong nahawakan nila Victor. Nagulat ako nang makitang hawak-hawak ako ni Dylan. I look around. People are intently looking at us. Madaming kamera at siguradong may nakapag-record ng ibinunyag niya. Ini-announce lang naman ni Dylan in front of the national TV na ako ang asawa niya. Hindi ko alam pero sumakit ang ulo ko at nanghina ang tuhod ko at tuluyan ko nang ipinikit ang mata ko. Naramdaman ko ang mabilis na pagsalo sa akin at hindi ko na alam ang nangyari. Amelia's Points of View. Nanatiling tahimik ang parehong kampo ng sikat na model na si Dylan, Pendleton at lead singer na born victim na si Mia Torres. Ukol sa nangyaring revelasyon kahapon. Maalalang nagkaroon ng kidnapping kung saan naging biktima si Mia sa pagbubukas ng bagong branch ng Pendleton. Di rin nagulat ang lahat dahil tinawag ni Dylan na asawa si Mia. This is bullshit, Dylan. Naririnig ko ang boses ni Manager Grace. Kanina pa ako gising, pero parang pagod na pagod ako at hindi ko pa maidilat ang mga mata ko. Aware ang diwa ko sa nangyayari sa paligid. Talk of the town na talaga kami dahil sa ginawa ni Dylan. Wait, nasaan ba ako? At naririnig ko ang demonyetang manager ng soon-to-be ex-husband ko. What do you want me to do? Hindi ko pwedeng hayaang masaktan si Mia. I heard Dylan. Wow, so parang maligtas lang ang walang kwentang babaeng yan? Ay hayaan mong bumulusok ang karir mo? I don't give a damn about that. You know that I don't need it. Let's talk outside. Baka magising si Mia. Tumataas na din ang boses ni Dylan. Kaya nagawa ko ng idilat ang mata ko. Dahan-dahan akong umupo dahil narinig kong lumabas na ng silid sila. Lumingon ako sa buong paligid. Alam kong nandito kami sa bahay ko na nirenovate. May TV at parang bigla akong nabuhayan dahil parang same nito yung TV sa office ni Dylan. Kaya, amazed? I call the AI system at nagbabaka sakaling meron nga ang TV na yon. Well, hello there. Good morning. At hindi nga ako nagkamali. May built-in AI nga ito. Wow, buti naman at dinala niya na si Amais dito sa bahay na to. Good morning. I greeted her back. Bigla na namang nag-sink in sa akin ang nangyari kahapon. For sure, pinagpipiyastahan kami ng press at bakit ba nandito ako kay Dylan? Nasaan ba si Kaiser? Pabilis na hinanap ng mata ko ang cellphone ko at maswerte nakita ko yon sa side table. Dinampot ko yon at halos lumabas ang mata ko sa dami ng missed call at text doon. I just ignored it. Mga taong gustong makisawsaw lang sa buhay ko. Dahil sa nangyari kahapon, hinanap ko ang pangalan ni Kaiser sa contacts at tinawagan yon. Nakakaisang ring pa lang nang mabilis na sinagot niya ni Kaiser. Celine, where are you? Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Si baby, okay lang din ba siya? Nasaan kayo? Alam na ba ni Dylan? Alam mo ba kung saan kanya dinala? Parang kotseng walang preno ang pagtatanong sa akin ni Kaiser. Huminahon ka, Seb, sabi ko.
Narinig kong paghinga niya ng malalim. Sorry, sobrang nag-alala lang ako. Hindi ako nakatulog eh. Can you just tell me where you are? Kung safe ka dyan. Or do you want me to fetch you? Tanong niya ulit. Natuwa naman ako. Napakabait talaga ni Kaiser. Lagi niyang iniisip yung kaligtasan namin. Okay lang naman ako. Kagigising ko lang eh. Gusto ko sana sunduin mo na ako. Ayoko din namang mag-stay ng matagal dito. Ite-text ko sa'yo yung address. Sabi ko. Fine. I-text mo agad ha at pupunta ako. Sabi niya. Sige, mag-iingat ka sa pagdadrive. Bye na. Sabi ko at inend na yung tawag. Mabilis ko namang tinap yung address ng bahay na to at sinend yun kay Kaiser. Ano pa bang purpose ng pag-i-stay ko dito? Maghihiwalay na kami ni Dylan. Kaya hindi ko alam kung anong tumama sa ulo niya para sabihin pa sa madlang people na kasal kami. Ano na kaya sinasabi sa akin ng mga tao ngayon? Amais? Search for... Hindi ko alam pero dahil siguro kakagising ko lang, ay sabaw ang utak ko. At parang nahihirapan akong i-translate ang basic Tagalog words sa English. Search for what? Amais asked me. Search for, Amelia Celine. Hindi ko alam pero wala talagang pumapasok sa utak ko. Ano bang English ng chismis? Naku, pag nalaman ni Papa at lahat ng English teacher ko na nabobobo ako sa English, malamang itakwil nila ako. Controversy na lang. Ang ididudugtong ko pero bago ko pa may dugtong yon ay showing Amelia Celine. Sabi ni Amais, kaya wala na akong ginawa, kundi hayaan siya. Nagulat ako nang mag-play sa TV yung video ko noon sa bar, nung nagsisimula pa lang kaming maging mag-asawa ni Dylan. Ito yung kinakanta ko yung symphony eh. Pero bakit meron nito si Amais? For sure wala naman ito sa Google. Amais, why are you showing me this video clip? Tanong ko. I am showing the file that is saved by Dylan as Amelia Celine's file. Amelia Celine is my very own AI model. My name is taken from her real name. Napatakip ako ng bunganga dahil sa isiniwalat sa akin ng AI na to. What? Ako ang model ni Amais? Bakit hindi ko nga ba napansin na halos magkatunog ang pangalan namin? Sabi ni Steven sa akin, yung anak ni Ate Rafi, it took Dylan years to make Amais. At ginawa niya ito during his loneliest time sa US. Pero bakit ako ang gagawin niyang model? Nung nasa US ba siya ay ako pa din ang iniisip niya? Umiling ako. Mia, huwag mong paasahin ang sarili mo. Kasama niya si Kisha sa US that time. At baka napagtripan ka lang niyang gamitin ng model. Tama na. Ayoko nang mag-isip. Amais, stop. Sabi ko, at nag-shutdown na yung video. Kinuha ko yung remote at nag-decide na lang na manood ng balita. I was switching from channel to channel. Nang mapahinto ako sa isang live news dahil nakita kong ang ini-interview ay si Kisha. Hindi ko alam kung anong versa ang humatak sa akin para panoorin ang babaeng yon. So, Kisha, anong masasabi at komento mo sa nangyari kahapon? Kung saan tinawag ng boyfriend mo ang lead singer na si Mia bilang asawa nito? Tumawa pa si Kisha. Nothing. Yes, people. Ikinasal before si Mia and Dylan. But dahil gusto lang talagang tulungan ni Dylan si Mia financially. Pero hindi rin naman talaga mahal ni Dylan si Mia. Not sure kung na-inlove si Mia. But sure ako na ako lang ang mahal ni Dylan. So sinasabi mo ba na itong pagtawag na asawa at pagpapakasal nila ay wala lang? Yes. My Dylan only did that to save Mia. Dahil kaibigan ko si Mia nung high school. Ako pa nga ang nagsuggest na tulungan siya ni Dylan. Kaya walang puwang si Mia sa puso ng boyfriend ko. Paano ka naman nakakasiguro dyan, Kisha? Kisha confidently smiled again at itinaas ang isang papel. Para ma-assure ako ni Dylan, nag-file na sila ng annulment na pinirmahan na nila. Dylan signed the annulment papers in front of me dahil balak na din niyang mag-propose sa akin. We will be getting married soon. Hindi ko na tinapos yon at mabilis kong pinatay yung TV. Hindi ko na malaya na umiiyak na pala ako. Ang bigat-bigat ng loob ko dahil sa mga narinig ko kay Kisha. Pinahiya nila ako ng sobra. Parang sinabi nila na isa akong malaking tau-tauhan sa buhay nila.
Pero ang mas masakit ay yung may kopya pa ang babaeng yon ng annulment papers namin. At kaya pala pinirmahan ni Dylan dahil magpapakasal na sila. Ang gagaling nila. Marahas kong pinunasan ang mga luha ko at kahit nakakaramdam pa ako ng konting panghihina, ay ginawa kong tumayo at ayusin ang sarili ko. Malapit na siguro si Kaiser, sana naman. Tumayo ako at mabilis na lumabas ng kwarto. Bumaba ako at nagulat ako nang makitang nasa baba din si Manager Grace at Dylan. Gising na pala ang mahal na Reyna. Sarcastic na sabi sa akin ng manager niya, "Huwag mo akong subukan. Hindi magandang araw ko. At baka hindi ho kita matansya at makalimutan kong matanda ka." Sabi ko, at tila nagulat siya dahil sumagot ako sa kanya. "Dylan, aalis na ako. At pilit kong re-resolbahin ito." Sabi nito, at sinamaan pa ako ng tingin bago lumabas. "Mia, bakit bumaon ka na?" Tanong sa akin ni Dylan. "Uuwi na ako," mariin kong sabi. "Mia, makinig ka naman. Baka mapano ka pa niyan," sabi niya at hinawakon ako sa braso. Pero mabilis akong pumiglas. "Huwag mo nga akong hawakan," sigaw ko sa kanya. "Huwag mo akong hahawakan dahil nandidiri ako sa iyo." "Mia," hindi ko napigilan na magbagsakan ang luha ko. "Akala mo ba nakakalimutan ko na yung nangyari last year? How you choose the 2 man instead of me, na kahit nawalan ako ng alaala, ay lumayo at nanatili ka sa tabi niya. At pinabayaan mo ako." "Mia naman, God knows how much I wanted to stay with you," sabi niya. "Wow, buti pa ang Diyos, alam na ginusto mo yon. Ako kasi, hindi ko naramdaman kahit konti. Simula nang magkita ulit tayo. Alam ko naman, Dylan, nakasalanan ko kung bakit tayo naghiwalay noon. Pero masakit at napakahirap para sa akin yon. Buhay ni Papa ang kapalit kung ikaw ang pinili ko. Pero grabe ang dinanas at pinagbayaran ko para lang doon." Tulo ng tulo ang luha ko. "Mia, please. We can fix this. Ayusin na natin ang lahat," sabi niya. "Ayoko," sagot ko. "Ano? Ayoko na, Dylan. Hindi na dapat tayo nagkita at nagsama pa ulit. Dahil mas nasasaktan lang natin ang sarili natin. Bakit ba kasi natin pinipilit na ayusin ang lahat? Why do we have to lie na mahal natin ang isa't isa? Kung maiba naman talaga tayong gusto. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, Mia, na gusto kita? Hindi mo na kailangan sabihin. Dahil alam ko ng totoo. Tama na, Dylan. Huwag na natin pagpatagalin ito. Since nakaprocess naman na ang annulment papers natin, let's stop making each other miserable." Hindi agad siya nakapagsalita. "Ginagawa ba talaga kitang miserable?" tanong niya. "Yes. Parang tuwing nakikita kita ay pinapatay ako." Sabi ko, "Pinapatay ako ng sakit. Dahil sa sobrang pagmamahal ko sa iyo. Kaya tama na. Doon na tayo sa makakapagpasaya sa atin. Kay Keisha ka na kung saan alam ko na sasaya ka. Kung saan mas magiging okay ka at alam ko, eventually matatanggap ko din ito." "Mia, don't say..." "Let's stop fooling ourselves, Dylan, Casper." Sabi ko. I tried to smile. Pakawalan na natin ang isa't isa. Hindi na naman siya nagsalita at yumuko lang. "Yun ba talaga ang gusto mo?" tanong niya sa akin at parang tinutusok na ng karayom yung puso ko. Yes. I tried to sound firm. I need to be strong." "Let me go, Dylan." Tiningnan ko siya at maya-maya ay nag-angat siya ng tingin. Walang expression sa mukha niya. Pero akala ko ay masakit na ang lahat. Pero mas nasaktan ako nang dahan-dahan siyang tumango. "Then, the freedom is yours, Mia," sabi niya. Lumunok ako para pigilan ang nagbabadyang mga luha. "I may be a leading lady, but never in your story, Dylan." Sabi ko. Salamat." Sabi ko at nilagpasan na siya. Isang hakbang pa lang ang nasa pagitan namin at tila ayaw nang umalis ng pa ako. Tuluyan nang bumagsak ang mga luha ko at mabuti dahil magkatalikod kami. He will not see how painful it is. Mabuti na lang ay may bumusina sa labas. Alam kong si Kaiser na yon, kaya nagmamadali akong lumabas. Paglabas ko ay nandun na nga si Kaiser. Mabilis ako naglakad papalapit sa kanya at niyakap siya. I cried so hard.
Naramdaman kong marahan akong iniyo ko ni Kaiser para makapasok sa sasakyan. Iyak lang ako ng iyak habang nasa biyahe kami. Bakit pumayag ka makipaghiwalay? Tapos iiyak-iyak ka dyan? Sabi niya as he handed me his box of tissue. Eh bakit ba? Bawal bang umiyak? Sabi ko. Hindi naman sa bawal, pero baka makasama sa bata. Isa pa, masamang pakiramdam mo, di ba? Tumango ako. Sorry baby, napaka-emotional na nga ng buntis. Sobrang emotional pa ng sitwasyon. Ikalma mo muna ang sarili mo at saka mo na lang isipin yung sa inyo ni Dylan kapag medyo okay ka na, sabi ni Kaiser. Kaya pinigilan ko na talagang umiyak. Nandito na tayo, sabi niya at ipinark ang kotse. Naunang bumaba si Kaiser at alam kong iikot siya para pagbuksan ako. Pero bababa na sana ako nang mag-beep ang cellphone ko. Kinuha ko yon at nakita kong may pinadala sa akin si Keisha. Binuksan ko yung clip na pinadala niya at nabitawan ko yung cellphone ko dahil sa nakita ko. Celine, what happened? Nabuksan na pala ni Kaiser yung pinto. Tumulo na naman ang mga luha ko. Keisha sent me a photo of her and Casper in bed, kung saan nakadapa pa si Dylan at walang suot. At nasa ilalim sila ng kumot with Keisha, also wearing nothing. She even sent this with the caption na, "Do you really think he loves and he will choose you? Think again, Mia." Ano ba to? Tanong ni Kaiser at kinuha ang cellphone ko. Iyak na ako ng iyak para na talagang may malaking bato sa dibdib ko. Shit! Ano bang problema ng babaeng ito? Bakit hindi ka ba niya patatahimikin? Hindi ako makasagot at patuloy lang sa pagpunas ng mga luha ko. Celine, halika na, pumasok na tayo sa loob para makapagpahinga ka, sabi ni Kaiser sa akin. Inalalayan niya ako makalabas ng sasakyan. Nakatayo ako at iyak pa din ng iyak. Ouch! I felt a stabbing pain in my stomach. Anong nangyayari? Anong meron? Natatarantang tanong ni Kaiser sa akin. There is a stabbing pain at parang biglang namamanhid yung puson ko. Hinawakan ko yung tiyan ko. Ang sakit! Napaupo na ako dahil sa sakit na nararamdaman ko. Ang sakit-sakit, sobra. Damn! Naramdaman kong mabilis akong binuhat ni Kaiser at ipinasok muli sa sasakyan. Celine! Hindi ko na maintindihan yung sinasabi ni Kaiser dahil natutuliri ako sa sobrang sakit. Sobrang kinakabahan din ako. Baby, please, kumapit ka lang. Keisha's points of view. How dare you do this to me, Keisha? Napapitlag ako dahil sa sigaw niya. Dylan, please. Sabi ko at mabilis na niyakap siya. Akala ko itataboy niya ako at itutulak palayo. Pero hindi niya ginawa kaya mas niyakap ko pa siya ng mahigpit. Dylan, alam ko na naintindihan mo ako. Mahal lang talaga kita, kaya ako nagawa lahat ng ito. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakayakap ko sa kanya. I called him. I tried to hug him. Pero mahigpit ang pagkakahawak niya sa braso ko at pagpigil na makalapit ulit sa kanya. He's looking at me directly. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng matinding kaba sa paraan ng pagtingin niya sa akin. It was so cold and deadly. It was as if I was looking at the 17-year-old dahilan kung saan kakahiwalay pa lang nila ni Mia. Alam mo ba, Keisha? Gustong-gusto kitang saktan sa lahat ng ginawa mo, sabi niya. Kaya natuluyan ng umiyak ako. Akala ko you are my comfort zone noon. Pero all along, ikaw palang may kasalanan kung bakit kami naghiwalay ni Mia. Nalaman na pala lahat ni Dylan. Sinabi na ni Tita Rose ang lahat sa kanya. At alam kong sobra-sobra ang galit na nararamdaman niya sa akin ngayon. Mas lalo ako natakot nang maalala ko ang picture na sinend ko kay Mia. Hindi niya pa yun nalalaman at pag nalaman yun ni Dylan, tiyak na isusumpa niya ako at baka kahit pagiging kaibigan ay hindi niya na ako maituring. I took a picture at us nung gabing inuwi siyang lasing nila Persus pero wala talaga nangyari sa amin. Gusto ko kasi talagang isend yun kay Mia para tuluyan na siyang mawala pero ngayong nalaman na talaga ni Dylan ang lahat, hindi ko alam kung mas nakabuti o nakasama yun sa sitwasyon ko. At pati si Mami, napaikot mo. You lied having a depression? Hindi ko alam na gagawin mo yon.
Dahil alam mong nagkaroon ako noon, nung akala ko iniwan ako ni Mia, and you used that para paghiwalayin kami sa pangalawang pagkakataon. What's going on with your mind? Hindi ganyan ang Keisha na nakilala at nakasama ko. Sigaw niya sa akin. Dahil nga mahal kita, Dylan. Mahal na mahal kita. Kaya ayoko mawala ka sa akin. I shouted back at him. That is not love. This is not love, Keisha. This is selfishness. Kasi kung mahal mo talaga ako, hinayaan mo na kami ni Mia noon pa lang. Sana hindi mo pa kami parehas twin rider, and look what happened. Wala na. Tapos na kami ni Mia. She had that kaiser already. Nakita ko yung pain sa mata niya. Alam mo yung tingin na parang iiyak na talaga siya, pero pinipigilan niya. And what did he say? Tinapos na ba talaga ni Mia ang lahat? Totoo ba na may relasyon sila na kaiser na yon? Hindi din madali sa akin yung ginawa ko. Sabi ko sa kanya, kaya tumingin siya sa akin. Akala mo ba, hindi ako kinakatok gabi-gabi ng konsensya ko? Dahil sa ginawa at ginagawa ko kay Mia? I wiped the tears from my cheeks. Every day, my thoughts are drowning me with our memories. You know how close we are? Alam ko, kaya nga walang nakakahalata sa amin ng ginawa mo. Mapait na sinabi ni Dylan. Mia is more than a friend to me. She treated me like a family na para bang hindi ako ibang tao. I was so happy that she became part of my life. Pero natigil yun nang malaman kong nililigawan mo siya. Nasaktan ako, Dylan. Kasi ako yung kasama mo all along. Pero si Mia yung minahal mo. Just like Mia, you're a sister to me. Sinubukan ko namang mahalin ka nung nasa US tayo. Even nung umalis ulit si Mia. Pero I can't fool myself. Siya lang kasi yung mahal ko. Siya lang yung kaya kong mahalin ng ganito. Kaya nga masakit at hindi ko matanggap, Dylan. Kaya nagawa ko ang lahat ng ito. Sabi ko, your reason will never be valid. Lalo na ngayon. Hindi ko alam kung kaya ko pang itrato ka kahit kaibigan pagkatapos nito. Sana pinag-isipan mo muna lahat ng ginawa mo. Dahil hindi pagmamahal ang nararamdaman ko. I was miserable, Keisha. Dahil ang taong mahal ko, ay hindi ko na makakasama pa. Dylan, let me fix this. Hayaan mo ayusin ko muna ang lahat ng ito. I lost Mia. I also don't wanna lose you kahit bilang isang kaibigan. Sabi ko, it's too late for that. Sabi niya kaya nagulat ako. What do you mean? Tanong ko. A million points of view. Pag ikaw hindi ka pa tumahimik dyan, Lance, nagising mo si Mia. Isasaksak ko sa lalamunan mo tong buto ng mansanas. Ani Pierce. Grabe kayo sa akin ha. Hinahars niyo ako. Porket pinsan ko si Dylan. Pero hindi kami parehas. Gago siya at babaero lang ako. Ani Lance. Pareho lang yon. Sabat naman ni Kaiser. Dinilat ko ng mata ko dahil nagising ako sa ingay nila. Nagdahan-dahan akong umupo at nung mapansin nilang tatlo yun ay mabilis silang tumakbo sa kama ko. Mia, tawag sa akin ni Pierce. Tipid ko naman siyang initian. Mia Bells, buti naman gising ka na. Tulungan mo ako, feeling ko kasi ikikick out nila ako sa banda. Dahil kamag-anak ko yung siraulo mong asawa. Sabi ni Lance na nakapout pa. Celine, kumain ka muna ha. Ipinagbalat kita ng mansanas, sabi ni Kaiser na may hawak ng plato. Lumunok ako. Okay lang ako. I wanna know, kamusta ang baby? Diretso kong tanong sa kanila dahil sa pagdilat pa lang ng mata ko ay iniisip ko na ang kalagayan ng anak ko. Kagagaling lang ng doktor dito. Okay naman daw si baby, sabi ni Pierce kaya nakahinga ako ng maluwag. Buti naman, sabi ko. At hinawakan ang tiyan ko. Akala ko ay may nangyari na sa anak ko dahil sa mga pinagsisan sa akin ni Keisha. Pero sabi ng doktor, mag-iingat ka daw dahil nasa early stage ang bata at prone na makunan ka kung magpapabaya ka. Dagdag ni Kaiser. Kaya tumango ako. Mabilis kong tinanggal sa utak ko ang nangyari kahapon dahil may stress lamang ako. Inabot ko na yung plato at sinimulang kainin yung apple na binalatan ni Kaiser nang mapansin kong nakasimangot pa din si Lance. Ang cute-cute talaga nito. Hoy, kayong dalawa. Huwag niyong inaaway tong pingguin ko.
Hindi porket pinsan niya si Dylan, idadamay niyo na siya. Ang cute-cute kaya nitong baby penguin ko na to. Sabi ko, at guguluhin sana ang buhok ni Lance, pero mabilis siyang umiwas. Tara na nga, baka maging kamukha mo talaga yung baby ni Mia. Samahan mo na lang akong ikuha siya ng kanin at ulam, sabi ni Pierce, at hindi lapatayo si Lance. Nang makaalis sila, ay naupo si Kaiser sa tabi ko. Are you really feeling better? Tanong niya. Nilunok ko muna yung apple na kinakain ko. Oo naman, okay lang ako as long as the baby is fine. Akala ko talaga may mangyayari. Sabi ko, you know, I would not let that happen, right? Sabi niya, kaya ngumiti ako. Never naman akong umasa na may in love ka sa akin, Mia. That's why I did my best to show you how important you are to me. Kaya alam ko din na kahit baliktarin ko pa ang earth, hindi kita mapapasaya, gaya ng kaya niyang gawin. Seb, why bring him in the topic? Sabi ko, dahil gusto kong siguruhin na tama ang magiging desisyon mo, na hindi mo ito pagsisisihan sa dulo. You guys' stupidity, let go of each other 3 times already. Ano ba naman yung pag-isipan mong maigi, yung annulment ninyo? Alam ko na nasaktan ka niya, pero I can't bring myself to believe na hindi ka niya mahal. Sabi niya, paano mo na nasabi yan? Tanong ko, my heart is aching sa totoo lang. Gusto kong umiyak, dahil ayoko rin naman talaga na iwan siya. Pero ano bang magagawa ko? Hindi kami lulubayan ng babaeng yon. The way he looks at you, Celine, kung paano kanya titigan kapag nasa malayo ka or pagkasama mo ako. Yung mga tingin niya is nagsasabi na mahal ka niya. I know that because that is how I look at you every time. Tiningnan ko siya. Pinigilan ko ang sarili kong umiyak. Lumunok ako para maalis yung parang nakabara sa lalamunan ko. Tumingala ako dahil pakiramdam ko ay teary eyes na naman ako. Hindi ko alam, Seb. Pero siguro ito na din ang tama para sa amin. Baka kaya kami nasasaktan ay dahil pinipilit namin ang isang bagay. Let's not talk about this. Madi-discharge na ba ako? Tanong ko. Pwede ka na daw lumabas whenever you're feeling okay. Sagot ni Kaiser. Okay na ako. May concert tayo mamaya. Hindi ako pwedeng mag-stay dito. I need to be there at the rehearsal. Sabi ko at tumango siya. Ngayon ang major concert ng BB sa Pilipinas. Sold out agad ang tickets in just 6 hours. And they are requesting na dapat may second day concert kami. But Manager Hana is still thinking about it. Napatigil ako nang may biglang kumatok. At maya-maya lang ay pumasok dito si Manager Hana. At nung nakita ko yung sumunod sa kanya, ay napadiretso ako ng upo. Ano pong ginagawa niyo dito? Magalang ko pa ding tanong sa mami ni Dylan. Inalalayan akong makababa ni Kaiser sa kama. Nakita kong parang maiiyak-iyak si Mami Rose na lumapit sa akin. Mia, nagulat ako nang hawakan niya ang kamay ko at tuluyan nang bumagsak ang luha niya. At mas nagulat ako nang dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan ko. Ano pong ginagawa niyo? Tanong ko habang pilit siyang itinatayo. Mabuti naman at hindi na siya nagpumilit lumuhod. Mia, I'm really sorry if I disturb you. Pinilit ko talaga ang manager mo na sabihin kung nasaan ka. I was shocked na nasa ospital ka. Sabi nito sa akin. Oo, dahil muntik nang mawalang apo mo. I wanted to say that, pero nanatiling tikom ang bibig ko. Nabibigla ako sa pag-iyak ni Mami. I can't tell you the details, pero I know you know who Keisha is. Kung ano-anong pinagsasend niya sa alaga ko. Kaya ayan yung nangyari. Nakasimangot na sabi ni Manager Hana, just like you, parang inana ko ng mga ito. They are like my own kids. Kaya poprotektahan ko din sila. Dagdag pa nito, tumango naman si Mami, na natiling hawak niya ang kamay ko. That devil, sabi ko na nga ba't hindi pa din siya titigil? May bahid ng matinding galit ang boses nito. What do you mean? I can't help but ask. Mia, I'm really sorry for everything I've said and done. Alam ko na hindi sapat ang paghingi ng tawad sa lahat ng iyon. Pero hayaan mong bumawi ako.
Lahat gagawin ko, just please, fix your marriage with Dylan. Mahal na mahal ka ng anak ko. Yung mga nangyari sa inyo sa past, yung paglayo mo kay Dylan, kagagawan lahat ni Keisha yon. At nagpanggap kami na may depression siya. Kaya naman napilitan ng anak ko. Naiwan ka, a year ago. I was lost. I am really speechless. Sobra-sobra yung galit na nararamdaman ko. All along, I was blaming myself for not fighting for Dylan. Pero siya lang pala ang may gawa noon. How selfish she is. Iyak pa din ng iyak si Mami Rose. Huwag na po kayong umiyak, sabi ko. Nalilito na ako. Hindi ko na alam ang dapat kong gawin. Sa ngayon po, hayaan niyo po muna kami ni Dylan na makapag-isip. Hayaan na muna natin na ganito ang sitwasyon namin. We are all wounded about what happened. And we need time to heal. And to think again kung papasok pa ba kami ulit sa relasyon. Mia, don't say that, sabi ni Mami. Sigurado ka ba dyan? Napatingin kaming lahat sa pinto kung saan nanggagaling ang boses ng nagsalita. There, planting nakatayo si Keisha. Wow, ang dami ko namang bisita. Pero itong babae na to ang sobrang nagpapakulo ng dugo ko. Bumitaw ako kay Mami at mabilis na lumapit sa kanya. I slap her. I slap her again. I slap her for the third time. Sasampalin ko sana ulit siya pero you can slap me all day, Mia. At huwag kang mag-alala. Hindi kita pipigilan. What are you doing here, Keisha? Umalis ka na bago pa kita bitbitin palabas, sabi ni Kaiser. Ayoko makita ang pagmumukha mo. Lumayas ka sa harapan ko. Sigaw ko. Okay lang nasaktan mo ako, Mia. Alam ko ang mga nagawa ko. At alam ko na kahit gaanong pagsisisi ko, ay walang magagawa pero mag-i-explain ako. Pero hindi ngayon, sabi niya. Wow, ano ka? Teleserye na may abangan every end of it? Bakit hindi mo nalang sabihin lahat ng kawalang hiyaan na ginawa mo para mapaghiwalay kami ni Dylan? I wanna know how desperate you are. Sabi ko at pinipigilan ang galit at emosyon ko. I didn't imagine na hahantong kami sa ganito. We're like sisters. Pero dahil lang kay Dylan, ay nagkakaganito siya? Yes, I am desperate dahil nagmahal ako. Sasabihin ko ang lahat sa'yo pero I just want you to know something. Ano yon? Kung hayaan mo na maghiwalay kayo ngayon, ay baka tuluyan nang mawala kayo ni Dylan ng chance na magkasama. Sabi niya. How dare you say that? Sigaw ko. Mia, makinig ka naman. We need to do something. Si Dylan, aalis na siya at wala na siyang balak bumalik kahit kailan sa Pilipinas. Sabi nito. Muntik na akong mawala ng balanse. Mabuti na lamang at nakalalay agad sa akin si Kaiser. What did she just say? Si Dylan naman ang aalis ngayon. I need to do something. I need him to stay.